Good day everyone. I am Althea Palmas from BSA 3 and I am about to report my topic entitled Issues in Biotechnology, mainly focusing on biocontrol agents. Now as shown in the PPT, when we are going to talk about BCAS, ang BCAS kay mga natural microorganisms like we have our fungi, bacteria, or yeast. These are good alternatives or mga kambyo para sa ato ang mga chemical pesticides o gusto ta nga mag-focus much more on the organic ones. These are good alternatives than chemical pesticides. However, mas lesser ang iya nga pag-work than our synthetics. Talking about the challenges of biocontrol agents, ang ilahagyod nga mga challenges are environmental factors, like we have the ultraviolet light, the temperature, and humidity. Once naa na gani sila dira or ma-encounter na sa atong mga biocon agents, this will lead them to lessen ang ilang productivity or ang ilang effectiveness will also be shortened or malisen. Talking about the regulatory and adaptations issues in biocontrol agents, ang mga regulatory ruler limited the commercial productivity and industry secrecy about the microbial formulas. Why? This is because to limit the widespread use of the BCAS. Because para manggod sa ilaha, ang BCAS or the biocontrol agents nga bag-o nagawas needed more study time for be more trusted and need pa gyud nila og mag-study about sa BCAS on how it works or how the BCAS properly works in order nga kanang na-apply na gani siya unsa siya pag-work. Then how their safety, environmental effects, and economic viability for sustainable use. Ang ilaha lang yun nga main point diri kay needed more study for the safer use of the environment and also the people surround it. Compost activators. These are focusing on the benefits, this slide. So what is compost activators? Ug mag-ingon mangod ta compost activators, these are substance nga nagapa-speed up sa decomposition process of our organic waste. Siya ang gapapaspas sa process in decomposition during also the composting. Ug mag-ingon sad ta nga compost activators, ang main point niya is to help the composting process more faster. So unsa man jud ang risk sa atong mga compost activators? So kung ma-overuse na gani or too much use na ang atong mga compost activators, it can disrupt the nutrient balance. This is by adding sa too much or daghan nga nitrogen or carbon which can cause immature or poor quality sa pag-compost. This may also harm sa ato ang mga plants and it will slow down their decomposition. Karon naa sad tay mga limitations of our compost activators. So ang limitations sa ato ang compost activators kay wala or dili siya maka-fix sa basic problems in composting such as poor airflow or mga aeration. Dili siya maka-fix. And also incorrect moisture levels. Dili siya maka-correct or ma-incorrect sa atong mga moisture levels. Like mao ni ang mga limitations. So kung mag-ingon mangud ta nga fermentation agents, ang mga microbial fermentation is isa sa mga key parts sa ato ang biotechnology. Kabalo man jud ta ana. Then kung i-move gani na to, pero kung i-move na to ang isa from gamay nga lab experiment sa large scale industrial dito na sa mga production, murag lisod gyud siya or it is more difficult to do. And for our slide number 9, which is the fermentation challenges, this kay daghan kayo gina-face gyud ang fermentation.
like unsaon niya pag-keep ang production nga more efficient, and cost effective. In terms also sa ensure sa safety, especially with the genetically engineered microbes nga na-add sa fermentation. Like, unsaon nila also magain ang trust sa people or sa tao nga mag-use ani nga mga agents or mga fermentation process kay murag new manggod sa ilang mga talinga or dunggan ang kaning mga term. And this is also, or they are also dealing sa mga different regulatory rules in different countries. Like, diri pwede sila dito dili, like, daghan kayong mga basta about na gani siya sa mga newly or mga newly engineered nga or mga genetically engineered nga mga microbes or crops. Pati gyud ang crops, mga maglisod yun siya, especially na sa pag-abot na sa mga sa regulatory rules or on different countries. Novel fermentation agents and regulation. Ang mga new agents manggod like ato ang mga probiotic bacillus strains need yun siya og proper and careful safety testing. This is due to sa mga risk like toxins productions and antibiotic resistance. So it needs more need gani siya og proper and very more effort on studying para ma-lessen na gani yung ingani nga mga case or pwede pa siya mga wala. And differences in regulations and consumer caution show down their acceptance. So, basta ingani manggod nga mga new agents, murag gina-discourage not all of the people, but murag naagani sila yung mga hadlok nga mag-test sa mga new, especially na about sa mga bago nga agents like mga genetically engineered nga mga products. Murag dili na gani siya gina-accept, or dili man nga dili gina-accept, but murag wala ginatagaan ka chance because of their dili pa completely na process or na-studyhan ang kaning mga butang maong para sa uban nga tao gakalesen or gaka-down pa ang mga acceptance sa ingani nga mga butang. And for our conclusion, biotechnology using our biocontrol agents, composed activators, and fermentation agents has great potential but faces challenges with effectiveness, safety, environmental impact, cost, and regulations. These need to be solved for successful and sustainable adaptation. Now, these are the questions in this presentation.